follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits! Don't forget, Aswang Confessions. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Oh, iho, gising ka na pala. Napakasarap yata ng tulog mo ah. Abay, malapit na tayong maghapunan. Baka naman wala ka nang maitulog niyan mamaya. Napagod ako kasi talaga ako kanina sa biyahe, lo. Ang layo naman kasi nitong sa inyo eh. Ilang oras din akong bumiyahe mula Nueva Ecija. Ay, ang totoo nga ho niyan, antok pa ako eh. Pinilit ko lang bumangon nung narinig kong parating na kayo galing bukid. Ah, ganun ba? O siya, hayaan mo't mamadaliin ko ang pagluluto nitong hapunan natin para naman makakain ka na at maituloy mo yung pagpapahinga mo. Ano ho bang ulam natin, lo? Tinola. Nagkatay ako ng isang manok, tapos nanguha ako ng papaya sa bukid. Pati na rin ang dahon ng sili. Paborito mo ito, hindi ba? Yun, ayos. Tagal ko nang hindi nakakatikim niyan eh. Kaya nga ito ang naisip kong iluto eh. Pero teka, yun bang mga gamit mo sa kwarto, naayos mo na? Kasya ka ba naman doon? Pagpasensyahan mo na iho kung maliit lang ang kwarto mo. Kwarto pa kasi yun ng nanay mo nung siya'y dalagita pa. Hindi ko na nagawang palakihin dahil maaga rin naman siyang nagdesisyong umalis sa poder namin ng lola mo nang makipagtanan siya sa lalaking yon. Oo, lo. Huwag ho kayong mag-alala. Kasya naman ho ako dun eh. Alam mo, iho, hindi pa rin ako makapaniwalang iniwan na tayo ng nanay mo eh. Hindi ko man lang nagawang makitang buhay ang anak ko bago siya nawala. Lolo, kahit naman ho ako, nalulungkot pa rin sa pagkawala ni nanay. Pero iniisip ko na lang po na kahit papano magkasama na sila ni Lola ngayon kung nasaan man sila. Siguradong masaya na rin sila doon, lo. Kaya wag na ho kayong gaanong mag-isip, okay? Nandito naman ho ako eh. Kaya nga ho ko umuwi rito para hindi kayo mag-isa. Hindi ko kasi mapigilang maalala ang nanay mo, iho. Lalo na't kamukhang kamukha mo siya. Si Lolo talaga ho. Wag na ho nating pag-usapan si nanay. Maiba nga ho pala ako, lo. Binisita ko ho kasi yung baboyan nyo kanina. Nagtataka lang ho ako bakit ganun ang itsura ng ulbo. Para naman ho kasing hindi kulungan ng baboy yun eh. Matindi pa yata yun sa kulungan ng mga preso sa dami ng nakapalibot na barbed wire at sa tibay ng pagkakagawa ng mga bakal na bakod. Hindi naman ho siguro ganun kalakas ang mga baboy nyo para magawa nilang mga takas sa kulungan. Di ho ba? Ano ka mo, Enrico? Nagpunta ka sa ulbo kanina? Kailan? Bakit naman ho parang gulat na gulat kayo? Kaninang tanghali ho kasi ako bumisita doon pagkatapos niyong magpaalam sa akin na sasaglit kayo sa bukid. Sus Mariosep, iho. Sa susunod, huwag kang basta-bastang umaalis ng bahay na hindi ko alam, ha? Mahirap na. Bakit naman ho? Matanda na naman ho ako ah. Matanda ka na nga, iho. Pero wala ka namang alam sa mga nangyayari dito. Kaya hanggat maaari, mag-iingat ka. Lalo na at dayo ka pang maituturing sa lugar na to ngayon. Dayo. Nakailang bakasyon naman na kami ni nanay dito noong bata pa po ako, lo ah. Dalhin niyo siya sa kubo. Bilis! Kailangan maagapan ang sugat niya bago pa kumalat ang laway. Narinig niyo si Gracia? Alalayan niyo kami. Baka bigla na namang sumugod ang lintik. Ano yun, lo? Parang may nagtatakbuhan sa labas ah. Teka nga't sisilipin ko. Wag na. Lolo! Ano, Enrico? Anong nakita mo? Sabi ko naman sa'yo, isarado mo na lang yung bintan. Mawalang galang na sa'yo. Pero payo ko lang, isara mo na yung bintana niyo para hindi na madagdagan pa ang biktima nila ngayong gabi. Teka, sino ka? Nako, Gracia. Pasensya ka na rito sa apo ko.
Wala pa kasi siyang kaalam-alam dahil kadarating lang niya dito kanina. Wala pa akong nababanggit sa kanya tungkol sa... Hayaan nyo na ho, Mang Ikeng. Ipagpabukas nyo na lang ang tungkol doon kapag may sikat na ng araw. Basta ang bilin ko, isara nyong maigi ang bintana ninyo ngayong gabi. Dahil hindi namin nahuli ang umatake kay Mang Kanor kanina sa labas ng bahay niya. Bilog na naman ho kasi ang buwan ngayon. Kaya malamang, tagutom na naman sila. Oo, Gracia. Salamat sa iyo. Susundin namin kaagad ang sinabi mo. Sige ho, Mang Ikeng. Mauuna na ho ako. Lo, sino ho ba yung babaeng yun? Nagulat ako, bigla na nang sumulpot sa harapan ko eh. Saka bakit ho ganun ang itsura niya? Kaya ganda-gandang babae na sana kaso sobrang daming tattoo sa katawan. Daig pa mga ex-con sa Maynila. Manahimik ka. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan si Gracia kung ayaw mong kainisan ka ng lahat ng tao rito sa baryo natin. Naiintindihan mo? Pero Lo, Sumunod ka na lang sa sinabi niya. Pero isang marahas na pag-iling lang ang isinagot sa akin ni Lolo. Pagkatapos ay takang-taka ako nang bigla na lang niya akong higitin palayo sa bintana ng sandaling yon. Sunod ay tarantang nagpalinga-linga pa siya sa paligid bago niya tuluyang isinarang bintana na halos dala-dalawa pa ang seradura. Magtatanong pa sana ako pero tuloy-tuloy na dumiretso na lang si Lolo sa hapag at inaya na lang akong kumain ng gabing yun. Wala kaming kibuan habang magkaharap kami sa hapag at hindi ko masabi kung galit ba si Lolo noon o ano. Tapos, pagkakain ay sinabihan niya na akong bumalik sa pagpapahinga at matutulog na rin daw siya. Parang biglang nawala sa wisyo si Lolo. Yun pa man din ang unang gabi ng pagtuloy ko sa bahay niya noon. Ako nga pala si Enrico Sir Jupiter, hindi ko po tunay na pangalan. At ang karanasan kong ito na nangyari pa sa probinsya ng lolo ko ang siyang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay tungkol sa unang babaeng nagpatibok ng puso ko. Naitago na lang natin sa pangalang Gracia. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking istorya. magandang umaga ho, Lo. Oh, gising ka na pala, iho. Magandang umaga rin sa'yo. Halika na't sabayan mo akong magkape. Sige ho. Ayan, higupin mo agad, iho, para mainitan ang tiyan mo. Magandang panimula sa umaga ang kaping barako. Salamat ho ah. Sige na, magtanong ka na. Ho? May gusto kang itanong sa akin, hindi ba? Alam kong iniisip mo ang tungkol sa nangyari kagabi. Magtanong ka na hanggat hinihintay ko pang magbukang liwayway. Bago ko magtungo sa bukid. Delikado kasing lumakad kapag ganyang madilim pa sa labas. Pero, maiba ko. Gusto mong malaman kung sino yung babaeng nakita mo kagabi, hindi ba? Oo. Nahihiwagaan lang ho kasi ako sa mga naging kilos nyo kagabi. Pati na rin ho dun sa ibang mga sinasabi nyo na hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Ang babaeng yon, kilalang albularya dito sa lugar natin. Tagarian lang yon, sa ika-4 na bahay mula rito sa atin. Gracia ang pangalan niya, iho. Siya ang apo ng pinakamagaling na antingero noon sa lugar na ito. Antingero ho? Oo. Alam kong hindi uso sa Maynila ang tungkol sa mga ganyang paniniwala. Pero dahil dito ka natitira, simula ngayon, dapat ay sanayin mo na ang sarili mo sa ganyang mga bagay para hindi ka na nabibigla pa sa mga susunod mo pang maririnig, makikita at mararanasan. Lo, alam nyo ho, diretsuin nyo na lang ako. Ano ba kasi talagang ibig sabihin niyang sinasabi nyo? Bakit parang kung magsalita kayo ng albularyang yun simula pa kagabi parang nasa panganib tong buong baryong to? Ano ho bang meron? Napakahirap kasing ipaliwanag para sa isang tulad mo ang tungkol doon, iho.
Sigurado akong hindi ka lang din kaagad maniniwala. Pero sige, dahil mapilit ka, sasabihin ko na rin sa'yo. Total, malalaman mo rin naman ito. Inihanda ko ang sarili ko sa kung anumang sasabihin sa akin ng lolo ko. Sa totoo lang ay kinakabahan ako noon. Ang nasa isip ko kasi ng mga sandaling yun ay baka pinamumugaran na ng mga sindikato o NPA ang lugar namin. Kaya naman nasasabi nilang delikado na raw dito. O di kaya ay may kumakalat na sakit sa buong baryo. Kaya naman gusto nilang mag-ingat ang lahat. Ngunit wala sa anumang nasa isip ko noon ang narinig ko mula kay lolo. Iho, halos magdadalawang taon na rin ang nakalipas. Buhat nang dumating sila sa lugar natin ito. Simula noon, nabuhay na sa takot ang mga taga rito at ang iba pa nga napilitan ng magsialisan. Dahil sa pangambang baka pati sila ay maging biktima rin. Teka, naguguluhan pa rin ako eh. Lo, biktima ho ba ng ano yung sinasabi nyo? Ng mga aswang. Ho? Sinasabi ko na nga ba at ganyan ang magiging reaksyon mo? Lo, sino ba naman ho kasi ang maniniwala sa ganyang sinasabi nyo? Lo naman, hindi na uso yung mga Ano yun? Mukhang ngayon lang aalis dito yung hinahabol ni Gracia kagabi. Sinasabi ko na nga ba at nagtatago lang siya sa paligid. Kung sa bagay, malapit na ngang sumikat ang araw. Huwag ka nang gaanong lalayo rito sa bahay, Enrico. Sigurado kung babalik agad sila dito. Pagkagat na pagkagat pa lang ng takip silim. Lalo't wala silang nabiktima kagabi. Teka lang hulo. Ibig niyo hubang sabihin yung narinig nating pagaspas ng bakpak ngayon lang sa aswang ho galing? Saan pa nga ba? May alam ka bang uri ng napakalaking ibon na kayang gumawa ng ganong klaseng tunog at ingay? Bakit, iho? Ano pa bang ebidensya ang gusto mo? Para lang maniwala kang ginagambala nga ng aswang ang baryong ito. Gusto mo bang makita pa mismo ng dalawang mata mo kung ano ang itsura nila? Kung ganon ang gusto mo, ang mabuti pa sumama ka kina Gracia sa pagroronda mamayang gabi. Siya kasi ang namumuno sa pagbabantay sa baryong ito. Buhat nang malaman niyang pinepeste ng mga aswang ang lugar na ito. Bigla akong napipi sa sinabi sa akin ni lolo. Sa pagkakataong yun, gustuhin ko mang kontrahin ang pilit niyang ipinaniniwala sa akin. Hindi ko magawa. Bigla na lang akong nawalan ng isasagot kay lolo dahil sa totoo lang. Doon pa lang ay nakumbinsi na akong nagsasabi nga siya ng totoo at hindi niya ako basta pinagtitripan lang ng mga sandaling yon. Teka, paano ho ginagawa ni Gracia yun? Ginagamitan niya ng anting-anting ang mga aswang? Hindi lang yon, iho. Hindi lang kasi basta albularya yang si Gracia. Maraming alam yan, kaya kinatatakutan talaga siya ng mga alagad ng dilim. Talagang yang mga aswang na yan lang ang mayayabang na kumakalaban sa kanya ng patalikod eh. Hindi ko napigilang makaramdam ng paghanga kay Gracia nang sinabi sa akin yon ni lolo. Dahil tuloy doon ay parang napukaw niya ang kuryosidad ko. Lalo na nang maalala ko yung mga tato sa katawan niya na ngayon ko lang nakita sa isang babae. Makikiabot nga ako yayabang na kumakalaban sa kanya ng patalikod eh. Hindi ko napigilang makaramdam ng paghanga kay Gracia nang sinabi sa akin yon ni lolo. Dahil tuloy doon ay parang napukaw niya ang kuryosidad ko. Lalo na nang maalala ko yung mga tato sa katawan niya na ngayon ko lang nakita sa isang babae.
Makikiabot nga ako na sa lakot ko dyan sa gilid ng silya, iho. Ako'y aalis na at marami akong gagawin sa bukid ngayong araw. Siguraduhin mong pakakainin mo ang mga alagang baboy at manok ngayong umaga at mamayang hapon. Pero huwag kang papaabot ng gabi sa daan. Naiintindihan mo ba? Teka lo, hindi niyo ho ba ako isasama? Paano ho kung mapahama kayo? Kayo lang hong mag-isa eh. Abay, hindi na, iho. Sa susunod na mga araw ka na lang sumama. Kapag nasanay ka na ng husto rito sa buhay probinsya, ayokong mabigla ka sa trabaho sa bukid. Isa pa, marami naman akong mga nakakasabay. Marami akong kasama. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, iho. Pero lo, Sige na, Enrico, ha? Huwag mong kalilimutan ang mga billing ko sa'yo. At oo nga pala, kapag pumunta ka sa Ulbo, siguraduhin mong may dala kang itak para naman handa ka sa kahit anong pwedeng mangyari. Naiintindihan mo? Hindi na ako hinintay pang makasagot ni Lolo. Tinalikuran niya na ako bago pa man ako makatango. Pagkatapos ay dire-diretso na siyang naglakad palayo, dala ang tungkod niya at bayong nalalagyan ng gulay. Napahilot pa ako noon sa sarili kong sentido dahil sa namumuong kaba sa dibdib ko ng mga sandaling yun para kay Lolo. Gusto ko siyang sundan o di kaya ipigilang makaalis ng mga sandaling yun. Pero inisip kong baka napapraning lang ako dahil sa mga isiniwalat ni Lolo sa akin. ay Enrico, ano ka ba? Itigil mo yan. Hindi ka dapat naduduwag sa mga ganong klaseng nilalang. Lakas-lakas mo makipagbasag ulo sa Maynila tapos aswang lang pala ang katapat mo. Ay, bakit ko ba kasi kinakausap ang sarili ko? Kung totoo man ang sinasabi ni Lolong may aswang nga sa lugar na to, dapat mas maging handa na lang ako. Yan, ganyan nga. Ay, putek aswang! Pasensya ka na. Nagulat ba kita? Ikaw? Oo, ako nga. Yung babaeng nanita sa'yo kagabi. Ako nga pala si Gracia. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nakadungaw ka dyan sa bintana namin? Ay nako, kung may sakit lang ako sa puso, malamang inatake na ako. Dahil sa'yo. Kagabi mo pa ako ginugulat eh. Pasensya ka na ulit. Hinahanap ko kasi si Mang Iking. May gusto sana akong sabihin sa kanya. Nako, wrong timing. Kaalis lang ni Lolo, miss. Balik ka na lang ulit mamaya, mga bandang 4:00. Yun daw kasi ang oras ng tapos niya sa bukid eh. Siya nga pala, Enrico naman ang pangalan ko. Natutuwa akong makilala ka, Enrico. O sige, kapag umuwi ang lolo mo, pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako. Mauna na ako sa'yo, ha? Teka lang, miss. May itatanong lang sana ako sa'yo kung pwede. Sige. Ano ba yon, Enrico? Aswang ba talaga yung hinahabol nyo kagabi? Oo. Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa ganun, kaya lang bakit ikaw ang humahabol sa kanya? Hindi ka ba natatakot? Kababae mong tao tapos... Hindi ako natatakot. Sa totoo lang, sila nga dapat ang matakot sa akin. Dahil alam ko kung paano sila papatayin. Kasi apo ka ng pinakamagaling na antingero dito nun, di ba? Sa bagay, siguro protektado ka talaga, kaya malakas ang loob mo kahit na babae ka. Mukhang hindi ko yata gusto ang tabas ng dila mo, bata. Kilala mo ba kung sino yung kinakausap mo? Napalingon ako bigla noon sa lalaking nakisingit sa usapan namin ni Gracia. Nagsalubong ang kilay ko dahil halatang galit ang tono niya nang siya ay magsalita. Ruel! Hindi lang siya basta apo ng antingero. Siya mismo, mas marami pang kaalaman kaysa sa lolo niya. Siyang nagligtas sa baryong to nang atakihin kami ng mga aswang. Siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ligtas pa kaming lahat dito. Teka, nagkamali lang ako sa pagkakasabi ko kanina, hindi yun ang ibig kong... Bakit ba kasi nakikipag-usap ka sa kung sino-sino lang, Gracia? Alam mo, kanina pa kita hinahanap.
gising na si Mang Kanor. Tumalab na ang gamot na inilapat mo sa kanya kagabi. Ganun ba? Mukhang kailangan ko siyang puntahan para matignan ko ulit ang sugat niya. Yun nga ang dahilan kaya hinahanap kita. Sasamahan na kita papunta sa kanila. Sige Enrico, mauna na kami ni Ruel sa'yo. Masaya akong makilala ka. Sana makapagkwentuhan tayo sa susunod. Sige. Ramdam ko ang masamang tinging ipinupukol sa akin ng lalaking nakabuntot noon kay Gracia na sa pagkakatanda ko ay nagngangalang Ruel. Ngunit ng mga oras na yon ay wala ako sa wisyo para pansinin siya dahil ang buong atensyon ko ay natuon sa dalaga na hindi ko naiwasang sundan ng tingin. Napapahawak ako noon sa puso kung tila ba nagkaroon ng kakaibang dagundong. Napakaganda naman kasi talaga ni Gracia. Bukod pa sa nakakadagdag talaga sa karisma niya, yung mga tato na tumatakip na yata sa halos buo niyang katawan, mula sa braso hanggang binti. Hindi ko alam kung paanong nangyari yun pero ang gandang tingnan sa kanya ng mga tatong yun, na parabang yun ay parte talaga ng balat niya. Bagamat hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Ay, tanga ka talaga, Enrico. Nagkamali ka na naman ng pagsasalita. Gusto ko lang namang sabihin sa kanya na nakakahangang katapangan niyang humarap sa mga aswang. Kahit na babae siya. Bakit ba kasi parang biglaan na lang akong nabubulol nung kaharap ko siya? Ay sus, Enrico! Ano yung tinitingin-tingin mo kay Gracia, ha? Huwag mong sabihing humahanga ka sa dalagang yon. Ay sus! Hindi ka uubra doon! Hindi mo ba nakikitang napakaraming anting-anting noon na nakaburda sa balat niya? Abay, hindi tatalabang estilo ng mga Manila boy doon. Huwag ka nang umasa. Ha? Tia Soneng, kayo po pala yan. Kanina pa ho ba kayo dyan? Abay, medyo. Kaya nga nakita ko kung gaano kalagkit ang tingin mo dun sa dalagang albularya eh. O, aminin mo. Natitipuhan mo, no? Kasi ho... Hindi naman nabago yan dito. Marami talagang nagkakagusto dyan kay Gracia dahil sa angking ganda ng dalagang yan. Bukod pa ron, tinuturing pa siyang tagapagligtas ng baryong ito. Kaya lalong pinipilahan. Alam mo naman na siguro ang tungkol sa mga aswang, hindi ba? Pati na rin ang ginagawang pagprotekta ni Gracia sa baryong to laban sa kanila. Medyo ho. Nabanggit na ho sa akin ni Lolo Iking kaninang umaga ang tungkol doon. Kaya lang ho, kaunti lang ang ipinaliwanag niya sa akin. Maulit ko nga lang ho ang sinabi niya. Tiyang, tama ho ba ang pagkakarinig ko? Yun hong mga tattoo sa katawan ni Gracia, yun ang anting-anting niya? Abay, oo. Kaya nga halos walang masasamang elementong makapalag dyan sa dalagang yan eh. Dahil dun sa mga anting-anting niya, nakatatak mismo sa balat niya. Tanging mga aswang lang ang may lakas ng loob na subukan pa rin ang kakayahan niya. Kahit na alam naman nila kung gaano siya kagaling. Pero mabalik ako, Enrico. Kung natitipuhan mo yang si Gracia, mabuti kung ngayon pa lang. Abay, wag mo nang palalimin pa. Wag mo na ring balaking pang manligaw. Dahil matagal na yang binabakura ni Ruel. Anak yun ng kapitan natin, kaya matapang. Minsan akala mo kung sino. Kaya pala. Isa pa, sa pagkakaalam ko, mas matanda ng 6 na taon sa'yo si Gracia. Talagang hindi ka uubra. Ay siya nga pala, nasaan ang tatay? Nasa bukid ho. Mamaya pa ho ang uwi. Ikaw, saan ang punta mo? Bakit nagbibihis ka bigla? Pupunta lang ho ako ng ulbo. Magpapakain ako ng baboy at manok. Hindi ko na hinintay noon na makasagot pa sa akin si Tia Sioning, ang nag-iisang kapatid ng nanay ko na iba ang tabas ng dila. Basta na lang ako noong lumabas ng bahay dahil medyo nainis ako sa mga sinabi niya sa akin. Ewan ko ba, parang hindi ko kasi matanggap na wala akong pag-asa kay Gracia. Talaga nga yatang tinamaan ako ng matindi sa babaeng yun sa unang pagkakita ko pa lang sa kanya. Lalo na nang malaman ko kung gaano niya katapang na hinaharap ang mga aswang
sa baryong yun. Inabot ako ng tanghali sa pagtambay doon sa ulbo sa kaiisip ko kay Gracia. Di ko na malayang tanghaling tapat na pala. Nagulat na lang ako nung paalis na ako pero namataan kong parating na naman si Tia Shoning. Chang! Oh, bakit pa ho kayo sumunod pa rito? Pauwi na ho sana ulit ako eh. Diyos ko! Enrico! Ang tatay! Ano hong nangyari, Chang? Napaano ho si Lolo? Dinala siya ng mga kasama niyang magsasaka pa uwi. May malaking sugat sa leeg ang lolo mo. Inatake raw ng aswang. Ng tanghaling tapat. Ha? Ano ho? Tara na ho. Puntahan natin si Lolo. Pagbalik namin ni Tia Shoning sa bahay, namataan ko agad na nakasalampak sa kawayang bangko ang walang malay na figura ng lolo ko. Habang sa harapan nito, ang dalagang si Gracia, na noon ay may hawak-hawak pang mga halamang gamot na kamukha ng mga nakatapal na noon sa leeg ng lolo ko. Diyos ko, tay! Anong nangyari sa inyo? Huminahon lang ho kayo, Aling Shoneng. Nagamot ko na ho ang sugat ni Mang Ikeng. Naalis ko na ho ang laway at kamandag ng aswang sa laman niya. Diyos ko, salamat sa iyo, Gracia. Talagang hulog ka ng langit sa baryong to. Ano na lang ang gagawin namin kung wala ka rito? Salamat ho, Aling Shoneng. Pero inumin niyo muna hutong tubig para kumalma kayo. Ikaw rin, Enrico. Buti na nga lang at hindi tuluyang nasakmal ng aswang ang lolo mo at daplis lang ang dumali sa leeg niya. Punyeta, papatayin ko ang aswang na yon. Paano mo naman gagawin yon? Anong alam mo sa pagpatay ng aswang, ha? Bata? Ruel, ano ka ba? Huwag mong kausapin ng ganyan si Enrico. Hayaan mo yung nobyo mo, Gracia. Hindi ko papatulan ngayon yan dahil mas mahalaga sa akin ang lolo ko. Ang tanong ko lang sa'yo, pwede ba akong sumama sa pagro-ronda niyo mamayang gabi? Teka, una, sigurado ka bang kaya mo? Dahil kung oo, wala namang kaso sa akin yon. Nanghihikaya talaga ako ng mas maraming sasama sa pagro-ronda namin dito gabi-gabi. Dahil dagdag din yun sa puwersa kung sakaling may aswang kaming kailangang hulihin. At pangalawa, anong nobyo bang sinasabi mo? Hindi ko nobyo si Ruel. Magkaibigan lang kaming dalawa. Hindi ko napigilang hindi mapangisi nang sabihin yun bigla sa akin ni Gracia, Sir Jupiter. Parang saglit kong nakalimutang wala nga palang malay noon ang lolo kong nakahiga sa silya. Pakiramdam ko biglang pumalakpak ang tenga ko dahil sa sinabi niyang hindi naman pala niya nobyo si Ruel. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Gracia, sigurado ka bang papayagan mo sumama sa atin mamaya ang isang yan? Baka maging pabigat lang yan. Baka mamaya siya pang intindihin natin habang nagro-ronda tayo. Ruel, pwede ba? Ilang kasama na natin ang napilitang umalis at hindi na sumama sa atin dahil dyan sa ugali mo. Dahil dyan kaya lumalala na ang mga pag-atake ngayon. Hindi ko kayang protektahang mag-isang baryong to. Kaya ako nanghihingi rin ng tulong sa inyo. Pero Gracia, Kung ayaw mo, ikaw ang wag sumama. Lolo ni Enrico ang nasaktan. Hayaan mo siyang ipaglaban ng mahal niya sa buhay. Maraming salamat sa'yo, Gracia. Hayaan mo. Pipilitin kong hindi maging pabigat sa grupo niyo. Ngiti ang isinagot sa akin ni Gracia bago siya nagpaalam na aalis na para umuwi sa kanila. Tinapik niya pa ang balikat ko at sinabing babalik na lang sila mamayang gabi para sunduin ako. Pagpatak ng mga bandang 4:00 ng hapon, lahat ng bintana at pintuan sa bahay namin sarado na agad. Maaga akong kumilos bilang paghahanda sa pagsama ko kina Gracia mamayang gabi. Enrico? Si Gracia to. Handa ka na ba? Ayos na ako, Gracia. Sa katunayan, kanina ko pa kayo hinihintay. o ano yan?
Bakit parang wala ka man lang yatang kadaladalang armas? Anong balak mong gawin sa aswang na makakaharap mo? Susuntukin mo? Ipinaikot ko na lang noon sa hangin ang mata ko matapos magpahaging na naman si Ruel. Pagkatapos itinaas ko ang laylayan ng suot kong kamiseta para ipakita sa kanila kung ano ang nasa tagiliran ko. Teka, ano yan? Baril ba yan? Hindi, pero parang ganun na rin. Sumpak ang tawag sa amin dyan sa Maynila. I-improvised gun na binabalahan din ng pinggang may pulbura. Sigurado ako kapag tinamaan ng bala nito ang aswang, siguradong uusok ang tumbong nila. At paano ka naman nakakasigurado? Binabad ko sa agwa benditang mga bala nito. Marunong naman kasi ako mag-isip, di kaya mo. Ano ba naman kayong dalawa? Itigil nyo na yan. Huwag na kayong mag-away. Simulan na natin ang pagroronda. Matagal-tagal na rin naming nililibot ang buong baryo pero wala pa ring senyales ng kahit anong presensya ng mga aswang. Ilang beses na naming nilagpasan ang mga bahay sa labas ng sentro pero nanatili ang katahimikan ng paligid. Hindi tulad kagabi. Ngayon ay parang wala, ni anino ng mga halimaw. Napansin kong nagiging mas balisa na si Gracia. Kanina pa siya palinga-linga sa paligid para bang may hinahanap. Si Ruel naman tahimik lang, siguro dahil wala siyang mapuna sa akin ngayong gabing ito. Mukhang wala sila ngayong gabi. Hindi kaya may kakaiba silang binabalak? O baka naman natakot na sila sa'yo, Gracia. Akala mo ba hindi kumakalat ang balita? Hindi biro ang ginagawa nating pagbabantay dito gabi-gabi. Kaya sigurado kung alam nilang nasa labas tayo. O baka naman nagpapahinga lang sila. Baka nabusog kagabi kaya ngayon nagpapakondisyon muna. Posible. Pero hindi natin dapat basta pabayaan ang pagbabantay. Ano pa bang binabantayan natin kung wala naman tayong makikita? Kahit isang bakas ng anino nila, wala tayong mahagilap. Tingin ko, pwede na tayong umuwi. Ayoko mang sabihin to, Gracia, pero sa pagkakataong to, sang-ayon ako rito kay Yabang. Napakalayo na ng narating natin pero wala pa rin nangyayari. Kahit paano may dalang magandang balita to. Ibig sabihin, kahit papaano nasisindak natin sila. Napatingin ako kay Gracia. Alam kong ayaw niya pang tumigil pero halata na rin sa kanya ang pagod. Hindi niya man sabihin pero mabigat ang nakapasang responsibilidad sa kanya. Siya lang ang tanging malakas ang loob na humarap sa mga aswang na bumabagabag sa baryong ito. Kung ako nga lang, hindi ko rin alam kung may ganitong tapang ako kung wala akong dalang sumpak nang umuwi ako rito. Sige, kung ganun, mag-uwian na muna tayo. Pero bukas ng gabi, babalik tayo sa ganitong oras. Para lang makasigurado tayo. Mabuti naman at naisipan mong makinig, Gracia. Tara na. Kanina pa sumasakit ang pako kakalakad eh. Habang pabalik na kami, bigla kong naramdaman ang pangangailangang umihi. Alam kong hindi magandang ideya na humiwalay pero hindi ko rin pwedeng tiisin ito. Mauna na ako. Susunod na lang ako sa inyo. Medyo naiihi na kasi ako eh. Ha? Pwede ka naman naming hintayin, Enrico. Nako, hindi na, Gracia. Saglit lang naman ako eh. Susunod din ako agad. Sigurado ka ba, Enrico? Hindi natin alam kung anong meron sa paligid. Baka mamaya... Masyado ka namang nag-aalala sa akin. Kaya ko na to. May sumpak naman ako. Tsaka ilang minuto lang ako. Hindi ako lalayo. Hindi na kumontra pa si Gracia. Umalis na silang lahat habang ako naman ay lumiko sa tabi ng kakahuyan. Habang abala ako sa pag-ihi ng mga sandaling yun, bigla na lang akong may narinig na mahihinang bulong. Mabilis akong nag-ayos at maingat na gumalaw.
para mas maaninag kung saan nanggagaling ang mga tinig. Sa hindi kalayuan namataan ko ang isang pamilyar na anyo. Si Kapitan Melchor, ang tatay ni Ruel. May kausap siya ng mga sandaling yun at malinaw na malinaw sa paningin ko na ang kausap niya, hindi tao. Punyeta. Aswang ba yung kausap ni Kapitan? Naiintindihan ko. Pero hindi pwedeng malaman ng kahit sino na may koneksyon ako sa inyo. Hindi pa panahon. Kung masyado kayong magpapakita, magiging mas alerto sila. Lalong-lalo na ang albularyang yon. Gawin nyo kung ano ang kailangan nyong gawin. Pero tiyakin nyong walang makakahuli sa inyo. Kailangan nyong mag-ingat. Hindi lang kayo ang may kakayahan sa lugar na to. Huwag kayong magmadali. Darating ang tamang oras. Teka, anong ibig sabihin nito? Napatigil ako sa likod ng isang malaking puno. Pinipigilan ang paghinga ko. Si Kapitan Melchor, may kinalaman ba sa mga aswang? Mabilis akong umatras palayo. Tinatakbo ang direksyon pabalik kina Gracia. Balak ko sana noon sabihin agad sa kanyang nakita ko pero habang naglalakad, may bumabara sa isipan ko. Paano kung malaman nilang ako ang nagsuplong sa kanila? Baka balikan nila sina Lolo at Tia Sioning. Hindi ko ito pwedeng sabihin. Hindi ngayon. Pigil ang hininga kong bumalik sa bahay, pilit pinapakalma ang sarili ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ako makakatingin kay Kapitan Melchor ng tulad ng dati. Hindi ko inasahan na magiging ganon siya sa kabila ng ilang taon na niyang paninilbihan sa baryong yun bilang kapitan. Kahit nung buhay pa ang nanay ko at dumadalaw-dalaw lang kami sa baryo ay mataas ang tingin ko sa kanya noon. Mula nang masaksihan ko ang pakikipag-usap ni Kapitan Melchor sa isang nilalang na hindi ko matanggap na bahagi ng mundong ito, hindi ko na nagawang baliwalain ang aking hinala. Palagi na ako noong sumasama sa pagro-ronda ni Gracia. Hindi lang para makatulong sa kanila at maiganti ang lolo ko, kundi para palihim na bantayan si Ruel. Alam kong wala pang pruweba pero hindi ko maiwasang magdudang baka may alam siya sa ginagawa ng tatay niya. Enrico, pwede ba kitang makausap? Oh, Gracia, ano yun? May nararamdaman ka bang aswang sa paligid? Hindi. Wala pa naman. Napansin ko lang kasing palagi mong minamatyagan si Ruel. Ano bang meron, Enrico? Wala naman. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong may iniisip ka. May nakita kasi ako nung isang gabi. Kasi Gracia si Kapitan Melchor. Nakita ko siyang may kausap na aswang. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Takot ako na baka balikan nila si Lolo at saka si Tia Soneng kapag nalaman nilang ako ang nagsuplong sa kanila. Hindi nila magagawa yan sa inyo. Akong bahala. Sa pagkakataong yon, napagpasyahan naming kumprontahin si Ruel. Nang magkaharap kami kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha nang sabihin namin sa kanya ang tungkol sa nakita ko. Ruel, anong alam mo sa ginagawa ng tatay mo? Ano? Wala akong alam sa sinasabi nyo. Huwag kayong gumawa ng kwento. Ilang dekada nang naninilbihan ang pamilya namin sa baryong to. Hindi magagawa yan ng tatay ko. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo, ha? Paano mo ipapaliwanag sa akin ang nakita ko? Nakikipag-usap siya sa isang aswang, Ruel. Hindi mo ba alam ang pinaggagawa ng tatay mo? Hindi. At kahit pa totoo ang sinasabi mo, Ruel, Gracia, ingat! Ruel! isang aswang ang dumaan sa pagitan namin. Muntik nang makalmot ng matutulis itong kuko si Gracia.
Pero bago pa man yun mangyari, nagawa siyang hawiin ni Ruel. Dahil doon, ito ang tinamaan ng ataking iyon ng aswang. Sa isang iglap, sinalo ni Ruel ang atake ng aswang. Napaatras siya, kasabay ng biglang pagsirit ng dugo mula sa kanyang leeg. Nataranta ako sa nakita ko pero si Gracia agad na nakabawi. Sa unang pagkakataon nakita ko kung gaano siya kahusay sa pagkikipaglaban. Sa isang iglap lang, mabilis siyang sumugod. Enrico, alalayan mo si Ruel. Haharapin ko lang ang demonyong to. Diyos ko, Gracia, anong... Magsasalita pa sana ako noon pero sobrang bilis ng mga naging pangyayari. Basta namalayan ko na lang na sumugod si Gracia sa aswang ng walang pag-aalinlangan at sa isang kisap lang ng mata. Sa harap namin, bumagsak ang katawan ng aswang at lumipad ang ulo nito sa ere. Enrico, wag ka lang basta tumunga dyan. Tulungan mo akong dalhin si Ruel sa bahay ko. Dali! Oo, Gracia. Sige. Ruel, wag kang bibitiw. Malapit na tayo. Gagamutin kita. Gracia, maniwala ka. Kung ano man ang ginagawa ng tatay ko, wala akong alam doon. Hindi ako... Naniniwala ako sa'yo, Ruel. Huwag ka na munang magsalita. Ang dami ng dugong nawala sa kanya. Gracia, kailangan magmadali na tayo. Wala kaming inaksayang sandali sa pagdadala kay Ruel sa bahay ng dalagang albularya. Kapwa kami habol hininga at balisa dahil alam naming kritikal na ang lagay ni Ruel ng mga sandaling yun. Ang dugo ni Ruel ay patuloy na dumadaloy mula sa sugat niya at kahit anong gawin namin, hindi namin magawang maampat ang pag-agos nito. Si Gracia hindi mapakali, halos hindi na alam kung ano ang uunahin. Pagkarating sa bahay, agad na kinuha ni Gracia ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Wala siyang sinayang na sandali. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya mula sa kanyang lolo. Nanginginig ang kamay niya habang pinipilit na pigilan ang pagdurugo ni Ruel. Hindi na rin niya napigilang umiyak ng mga sandaling yon sa tindi ng mga nangyayari. Huwag kang susuko, Ruel. Kaya mo yan. Alam ko kaya mo pa. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganun-ganun na lang. Gracia, tama na. Alam ko namang ginawa mo na ang lahat. Ruel, ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo... hindi mo kailangan malungkot, Gracia. Nang magdesisyon akong tulungan ka sa ginagawa mo para sa baryong to, hinanda ko ng sarili ko dahil alam kong pwede talagang mangyari to sa akin. Hinimas ni Ruel ang mukha ni Gracia. Sa kabila ng sakit, isang banayad ng ngiti ang bumukas sa kanyang labi. Hindi na niya kayang itago ang katotohanang mahina na siya. Kahit ako noon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Hindi kami naging magkasundo ni Ruel pero hindi ko gusto ang sinapit niya. Gracia, gusto ko lang malaman mo na kahit kailan hindi kita magtataksilan. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Ruel, patawarin mo rin ako. Patawarin mo ko dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Dapat hindi ako nagduda sa'yo. Ruel, pare patawad din. Dapat hindi kita pinagdudahan. Hindi ko naman gustong... Alam ko. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo. Ngayong alam niyo nang ang ama ko ang
may gawa ng lahat ng nangyayaring ito rito sa Mario. Magagawa niyo na siyang pigilan. Pasensya na kayo sa kanya. Kayo na rin ang bahala. Ruel, wag ka nang magsalita pa. Nagpapatawag na ako ng magdadala sa'yo sa ospital. Bago pa man makasagot si Ruel, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Lumagabog yun sa dingding, dahilan upang mapalingon kaming lahat sa bagong dating. Si Kapitan Melchor. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang sinapit ng anak, para bang saglit siyang nawalan ng kakayahang magsalita. Kitang-kitang pagkagulat at pagkagimbal sa kanyang muka, ngunit bago pa siya makagalaw, Huwag kang gagalaw ni isang pulgada, Kapitan. Alam ko na ang totoo tungkol sa'yo. nagtagis ang bagang ni Gracia habang unti-unting lumalapit kay Kapitan Melchor. Nagngangalit ang kanyang mga mata, puno ng galit at paninisi. Hindi na niya kayang kimkimin pa ang nalaman niya. Alam ko na kung anong ginagawa mo. Alam ko na kung bakit hindi matigil-tigil ang pananalasa ng mga aswang sa baryong to. Ikaw ang may kasalanan. Anong sinasabi mo, Gracia? Wala akong alam sa... Huwag mo kong gawing tanga, Kapitan. Alam ko na ngayong binenta mo ang baryo natin sa mga aswang, kapalit ng ginto. Nakita na mismo ng mga kasamahan ko ang ebidensya doon sa sarili niyong pamamahay. Alam kong alam mo ang itinatagong yaman ng mga aswang sa kanilang kuweba. Alam kong ikaw ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na manalasa rito, kapalit ng sarili mong kasakiman. Natigilan si Kapitan Melchor. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasagot. Kahit ako noon napatang rin sa sinabi ni Gracia. Kaya pala biglang nawala ang mga kasama namin kanina ay dahil inutusan niyang mga itong maghanap ng ebidensya sa bahay ni Kapitan Melchor. Ngayon ang mukha ng kapitan, mula sa gulat, unti-unting napalitan ng lungkot at pagsisisi. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakandamatay ang mga tao rito. Ikaw ang dahilan kung bakit ngayon si Ruel... Muling napatingin si Gracia kay Ruel, ngunit sa pagkakataong yun, nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata kasi ni Ruel, nakapikit na. Ang kanyang katawan, hindi na gumagalaw. Wala na siyang hininga. Ruel! 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 Diyos ko po! Enrico, anak! Anong nangyayari dito? Chang! Bakit ho kayo umalis ng bahay? Sinong kasama ni Lolo? Huwag kang mag-alala. Nandun ang mga kapwa magsasaka ng lolo mo. Kaya pinuntahan kita rito. Akala ko'y kunapano ka na. Nasaktan ka ba? Hindi ho, Chang. Sino ang sinasabi nilang sugatan? Si Rowelo, Chang. Wala na ho ba siya? Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang wala na si Ruel. Isang tahimik na takot at dalamhati ang bumalot sa mga tao. Lahat ng nakakakilala kay Ruel, mga kaibigan, kaanak at maging ang mga taong minsan niyang tinulungan, ay hindi makapaniwala sa sinapit niya. Diyos ko! Nakakaawa naman si Ruel. Napakabata pa niya. Bakit kailangang mangyari ito? Wala tayong ibang dapat nasisiin kundi ang tatay niya, si Kapitan. Siya ang dahilan kaya nangyari ito sa sarili niyang anak. Kitang-kita ko ang pagguhit ng matinding sakit sa mukha ni Kapitan Melchor. Walang sino man ang mas nasaktan kaysa sa kanya ng mga sandaling yun. Nang makita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, parang bigla siyang nawalan ng saysay. Napaluhod siya sa harap ni Ruel, nanginginig, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad.
Anak, anak, patawarin mo ko. Hindi ko dapat hinayaan na humantong sa ganito. Mahal kita, anak. Patawad, patawad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisisi, biglang bumaling si Kapitan Melchor kay Gracia. Mula sa kanyang mapait na pagiyak, bumakas sa kanyang mukha ang determinasyon. Marahil gusto niyang tubusin ang lahat ng kanyang kasalanan. Ano pang gusto mong sabihin, Kapitan? Sa lahat ng ginawa mo, may mukha ka pang ihaharap sa akin. Isinumpa ka na, Kapitan. Kaya pala hindi natin matugi sa mga aswang. Pinapayagan mo silang gawin ito kapalit ng kayamanan. Ilang buhay ang nawala dahil sa kasakiman mo. Alam ko ang lahat ng tungkol sa mga aswang. Alam ko kung saan sila nagkukuta. Alam ko kung paano sila dumami. At kung paano nila ginawang laruan ang baryo natin. Hayaan niyo sana akong puksain sila sa pagkakataong ito. Gaganti ko lang ang anak ko. Alam kong wala akong maidadahilan, Gracia. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero ngayon gusto kong tubusin ang kasalanan ko. Kung saan sila nagkukuta. Alam ko kung paano sila dumami. At kung paano nila ginawang laruan ang baryo natin. Hayaan niyo sana akong puksain sila sa pagkakataong ito. Gaganti ko lang ang anak ko. Alam kong wala akong maidadahilan, Gracia. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero ngayon gusto kong tubusin ang kasalanan ko. Sasama ako sa inyo. Ituturo ko sa inyo ang kuta nila. Nagpalitan ng nagngangalit na tingin sina Kapitan Melchor at Gracia. Ang lahat ng tao sa paligid natahimik. Parang hindi makapaniwala sa mga narinig nila. Isang dagok sa kanilang lahat ang katotohanan mismo nilang pinuno ang nagtaksil sa kanila. Muli na puno ng galit ang mata ni Gracia, ngunit kahit papaano may bahagyang paggalang siyang ibinigay sa ginawang pag-amin ng matanda. Hindi siya nagaksaya ng panahon, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, ang mga nakatatandang lalaki sa baryo at maging ang iba pang handang lumaban. Makinig kayong lahat. Ngayong gabi, hindi na tayo magiging biktima. Ngayong gabi, babawiin natin ang baryong to sa mga hayop na yon. Pupunta tayo sa kuta ng mga aswang at wawakasan natin ang kalupitan nila. Isa-isang lumapit ang mga tao, mga armadong magsasaka, matatapang na binata at maging ang ilan sa matanda na ngunit malalakas pa rin. Gracia, ako rin. Sasama ako. Hindi, Enrico. Hindi kita pwedeng isama. May kailangang maiwan sa baryo para magbantay. Hindi natin pwedeng hayaan na mapabayaang muli ang mga tao rito. Pero Gracia, gusto kong lumaban. Hindi ako pwedeng manatili lang dito. Alam kong gusto mong gumanti sa kanila para sa lolo mo, Enrico. Pero pakiusap, kailangan kita rito. Kailangan may maiwan upang tiyakin kung sakaling hindi kami makabalik, may magtatanggol pa rin sa baryong to. Wala na akong nagawa noon kundi tanggapin ang desisyon ni Gracia. Hindi ko man gusto ang sinabi niya ng mga sandaling yun, alam kong may punto ang dalaga. Isa-isa nang umalis ang mga kasama ni Gracia patungo sa madilim na kagubatan. Kasama rin si Kapitan Melchor na puno ng pagsisisi at determinasyon. Habang ako ng mga sandaling yon, walang ibang nagawa, kundi ang mag-abang ng mga susunod na pangyayari. Tanghali na nang bumalik sina Gracia at ang grupo niya sa baryo kinabukasan. Agad kong napansin ang sugatan nilang mga katawan, ang dumi at dugo na nakabahin sa kanilang mga balat at ang mabibigat nilang hakbang. Pero higit sa lahat ang hindi ko malilimutan. May ilan sa kanila na may bitbit na pugot na ulo ng aswang. Ibig sabihin nagawa nilang manalo noon sa laban. Napuno ng halo-halong emosyon ang buong baryo. May kaba, may takot, pero higit sa lahat, may pag-asa. Lumapit ako kay Gracia at kahit pagod na pagod siya, pilit niyang pinilit na ngumiti sa akin. Pero bago pa siya makapagsalita,
Enrico. Gracia, anong... Diyos ko! Si Gracia! Biglang bumagsak ang katawan ni Gracia noon sa harapan namin. Buti na lang ay nasalo ko siya kaagad bago pa siya tuluyang masubsob sa lupa. Agad akong napatingin kay Lolo Iking at kay Tia Shoning na lumapit sa amin. Kitang-kitang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan kami ng mga tao pero ako na mismo ang nagpaliwanag. Meron siyang pulso. Salamat sa Diyos. Mukhang nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Hindi ko man alam kung yun nga talagang dahilan pero yun ang sinabi ko para hindi na magpanik ang lahat. Pinagtulungan naming buhatin si Gracia papunta sa bahay niya dahil may kakaibang bigat ang katawan niya ng mga sandaling yun. Nang ihiga ko siya sa banig, saka ko lang napansin ang kakaibang pagbabago sa balat niya. Namamaga at namamantalang mga tattoo niya sa katawan. Ang dating matingkad na ukit sa kanyang balat para bang nabubura ang mga yun. Huwag kang mag-alala, Enrico. Ganyan talaga ang nangyayari kapag ginagamit ni Gracia ng gusto ang kanyang mga anting. Ibig sabihin, ganito siya tuwing lumalaban sa mga aswang? Ang bawat anting niya may kapalit. Kapag sobra ang paggamit niya, naniningil ang katawan niya ng pahinga. Yun ang dahilan kung bakit minsan napipilitan siyang umatras sa laban. Yun din ang dahilan kaya tinutulungan siya ng mga kabaryo natin na magronda sa gabi. Napatingin ako kay Gracia. Sa kabila ng lahat ng tapang niya, sa dulo, tao pa rin siya. Napagod, nasaktan, at ngayon nakahandusay sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit biglang kumirot ang dibdib ko. 4 na araw ang lumipas at sa loob ng panahong yun, hindi ako umalis sa tabi niya. Inalagaan ko siya, pinakain at tiniyak kong walang sino man ang gagambala sa kanyang pahinga. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi ko mapigilang mapansin kung gaano ko siya hinahangaan. Kahit nakahiga siya at mahina, maganda pa rin siyang pagmasdan. Lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Tama na, Enrico. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga ganyang bagay. Pero kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong kalimutan ang nararamdaman ko, hindi ko rin pala kakayanin. 4 na gabi, sa wakas gumalaw si Gracia. Dahan-dahan siyang dumilat at nagtagpo ang mga mata namin. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako handa para dito. Enrico? Gracia, gising ka na. Gaano ako katagal natulog? 4 na araw, sobrang nag-alala kami sa'yo. Kala ko mawawala ka na sa akin. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ng mga oras na yon. Sa halip na pigilan ng sarili ko, bigla na lang lumabas sa bibig ko ang matagal ko nang gustong sabihin. Diyos ko, Gracia. Akala ko hindi ko na magagawang sabihin sa'yo na gusto kita. Anong sinabi mo, Enrico? Ha? Nagtagpo muli ang mga mata namin. Napatigil ako sa sinabi ko. Parang gusto kong bawiin pero wala nang atrasan yon dahil nasabi ko na talaga. Hinintay ko ang magiging sagot niya, ang magiging reaksyon niya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Ngumiti siya. Nagulat ako sa ngiting ibinigay sa akin ni Gracia. Isang matamis ngunit may halong lungkot. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun kaya nanatili akong nakatitig sa kanya. Hinihintay ang sasabihin niya. Enrico, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Ang ano? Gracia?
Alam mo bang matagal na rin kitang gusto? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko agad na proseso ang narinig ko mula sa kanya. Ako? Gustong-gusto ni Gracia. Hindi ako makapaniwala. Nakangiti siya, tila inaalala ang nakaraan at nagpatuloy sa pagsasalita. Noong una kitang makita, bata ka pa lang noon. Kasama mo ang nanay mo. Dumadalaw pa lang kayo rito sa baryo. Hindi mo lang alam pero noon pa man, napapansin na kita. At noon pa man, gusto na kitang makilala. 18 anyos ka pa lang nang makilala kita. Sa totoo lang, pinapagalitan ko nga noon ang sarili ko dahil alam kong mas matanda ako sa'yo. Pero hindi ko talaga mapigilang humanga sa'yo noon eh. Isa pa, wala naman ka akong masama kung humanga ako sa'yo. Humahanga lang naman ako. Gusto mo akong makilala? Matagal mo na akong napapansin. Sigurado ka ba? Oo nga, sabi. Alam nga ni Ruel ang tungkol dito eh. Sinabi ko kasi sa kanya minsan. Kaya nga siguro inis na inis siya sa'yo. Lalo na nang makita niyang nag-uusap tayo. Alam niyang ibang nararamdaman ko para sa'yo kahit noong hindi pa tayo lubusang magkakilala. Pero alam mo ba, kahit na ganon, hindi naman hinadlangan ni Ruel ang nararamdaman ko. Kahit na alam kong hindi lang kaibigan ang tingin niya sa akin. Ibig sabihin, talagang mahal ka niya. Kaya nga kahit sarili niyang buhay ibinigay niya para sa iyo eh. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin kahit wala na ang karibal ko, parang talo pa rin ako. Si Ruel kahit may damdamin para kay Gracia, hindi siya naging hadlang. Alam niya ang nararamdaman ni Gracia. Pero hinayaan niya lang. Para bang lalo kong naramdaman ang bigat ng pagkawala niya. Nakakapagsisi na hindi kami naging maayos bago siya nawala. Ngunit kasabay ng lungkot na yon, mas matindi ang saya na pumuno sa puso ko. Sa sobrang tuwa, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang mukha ni Gracia, tapos naramdaman ko ang dahan-dahan niyang pagtugon. Ilang saglit lang ang lumipas bago kami magkalas. Nagtitigan kami. Parehong naguguluhan. Pero masaya. Enrico, Hayaan mo, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang ginawang sakripisyo ni Ruel para sa'yo. Simula ngayon, patutunayan ko sa'yo na kaya kong higitan ang pagmamahal niyang yun sa'yo. ano ka ba? Hindi mo naman kailangang gawin yun. Pero gusto kong gawin yun, kaya sana hayaan mo kung ligawan ka mula ngayon. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinisil iyon ng mahigpit. Hindi na niya kailangang sabihin pa dahil ang ngiti niya at ang paraan ng paghawak niya sa akin ay sapat na para iparating ang sagot niya. Nang gabing yun, nagdesisyon ako. Hindi ko nahahayaang lumipas ang oras nang hindi ko ipinararamdam kay Gracia kung gaano ko siya kamahal. Noon din mismo, nagdesisyon akong formal siyang ligawan. Naging masaya ang mga sumunod na araw sa baryo, bagamat nagluluksa pa rin ang ilan para kay Ruel. Naramdaman namin ang isang bagong simula. Pagkalibing kay Ruel, nagbitiw sa pwesto si Kapitan Melchor. Umalis siya sa baryo, dala ang kanyang pagsisisi at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Wala nang nais pang pumigil sa kanya dahil lahat ay naniniwalang dapat siyang lumayo at pagbayaran ng kanyang ginawa. Habang siya ay lumisan, kami naman ni Gracia ay unti-unting bumuo ng bagong yugto sa aming buhay. Naging masaya ang aming mga araw sa baryo, bagamat nagpatuloy pa rin kami sa pagseserbisyo sa lugar namin. Ha? 10 oras na ng gabi ah. Sino kaya yung kumakatok? Mahal,
Silipin mo muna bago mo buksan ang pintuan ha. Storbo naman eh. Natutulog na yung mga bagong kasal eh. Ang dami mong reklamo. Sige na, pagbuksan mo na yung kumakatok. Ay, ano pa nga ba? Sino ba yan? Sino yan, ha? Enrico, iho! Si Tia Sioneng ito. Kasama ko ang lolo mo. O, Tia, ano hong meron? Bakit napasugod kayo ni Lolo bigla? May nangyari ba? Kasi naman Apo, bigla na lang may kumatok sa bahay ngayon lang. Mag-asawang taga ron daw sa kabilang barangay. Yung buntis, manganganak na raw. Pupunta raw sana sila sa ospital. Kaya lang Kaya lang ho ano. Kaya lang ay may humabol daw sa kanila, iho. Mga aswang hubang humabol kay Lolo Ikeng? Oh, Gracia, ikaw pala. Pasensya na kung naistorbo namin ang tulog mo. Saka isa pa, ano ka ba naman bata ka? Kasal na kayo ng apo ko ngayon. Kaya lolo na rin ang itawag mo sa akin. Maliwanag? Oho, sige Lolo Ikeng. Mahal, bakit hindi mo sila papasukin? Ano ka ba? Bakit naman kasi bumangon ka pa sa higaan? Bumalik ka na ron sa pagtulog. Ako nang bahalang tumingin dun sa mag-asawa. Teka lo. Bakit pala iniwan niyo sila sa bahay? Baka naman pasukin pa sila ng mga aswang dun sa atin. Hindi nila magagawa yon, iho. Sinunod ko ang bilin sa akin ni Gracia at palagi akong naglalagay ng pangontra sa loob at labas ng bahay. Kaya lang, ang inaalala namin itong si Tia Sioning mo wala sa amin ang marunong na magpaanak. Pumutok na kasi ang panubigan ng babae. Ho? Napailing na lang ako nang makita kong nagbihis na agad ang asawa ko para hindi na ako makatanggi. Hindi ko alam noon kung matatawa ba ako o ano, pero sa huli wala na akong nagawa kundi ang hayaan siyang sumama sa amin ni Lolo pauwi. Kung saan nila iniwan yung mag-asawang taga-kabilang baryo na hinahabol daw ng mga aswang. Ang totoo kasi niyan, nakarating sa mga karatig lugar ang nangyari noon sa pagitan ng baryo namin at ng mga aswang. Kaya naman simula noon ay marami na ang nagtangkang alamin kung totoo ba yon. Marami na rin ang ginustong humingi ng tulong sa amin. Pero matindi naming pinabulaanan ang kahit na anong kumakalat na tsismis dahil gusto namin ng payapang buhay. Lalo na't noon ay nagpakasal na kami ni Gracia at nagbabalak na bumuo ng sarili naming pamilya. Ngunit talaga nga palang mahirap kumawala kapag ang isang bagay ay nakasulat na talaga sa kapalaran mo. Kahit kasi ano ang gawin naming pag-iwas, talagang pinupuntahan at pinupuntahan pa rin kami ng mga taong nangangailangan ng tulong namin. Lalong-lalo na ng asawa ko. Diyos ko! Ayan na ba yung mga aswang na humahabol doon sa mag-asawa? Mga mukhang malalaking baboy ramo na yan ah! Tatapang ng mga itong mag-abang sa labas ng bahay namin. Bigla kong hinugod ang sumpak na nasa tagiliran ko ng mga sandaling yun. Biglang pinanlakihan ng mata ng tatlong aswang na noon ay nag-aabang sa labas ng bahay ni Lolo Ikeng. Sinisipat ang buntis na malapit ng mga anak sa loob. Nang makita nila kami, bigla na lang silang nagtatakbo, palayo. Takbo mga inayupak! Na kayong pabalik dito Takbo hanggat may lupa! Wala talagang kadala-dala ang mga aswang na yan. Kahit pala sa ibang mga karatig baryo natin, naghahasik din sila ng kasamaan. Alam mo mahal, buti na lang talaga nandyan ka. Kahit papaano may matatakbo ng mga tao kapag naharap sila sa ganitong kawirdong sitwasyon. Salamat mahal ha. Bakit naman? Kasi hindi mo ko pinipigilang tumulong sa iba kahit na mag-asawa na tayo. Bakit ko naman gagawin yun nung makilala kita, ikaw na si Gracia. Albularyang tad-tad ng anting-anting sa katawan na magaling pumatay ng mga aswang. Kaya bakit naman kita pagbabawalan?
O siya, ang mabuti pa, pumasok na tayo para mapaanak na yung buntis. Bago pa ako tuluyang mabola dyan sa mga sinasabi mo. Simula nang magsama kami ni Gracia, hindi ko sa pinagbawalang ipagpatuloy ang pagiging albularya niya. Hindi ko siya kayang pigilan sa isang bagay na matagal na niyang ginagampanan. Isang tungkuling nakaatang sa kanya, mula pa sa kanyang lolo. Alam kong ito ang buhay niya, ang tawag ng kanyang dugo. At dahil mahal ko siya, sinuportahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Sa mga sumunod na taon, marami kaming natulungan. Hindi lang ang mga taong ginagambala ng aswang, kundi pati na rin ang mga nilalang na hindi madaling ipaliwanag sa iba. Mga laman lupa na nawala sa kanilang mundo. Mga engkantong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa tao at maging ang ilang ligaw na kaluluwa na hindi matahimik. Naging bahagi ng aming buhay ang pag-aalaga sa baryo. Ang pananatiling gising sa gabi upang bantayan ang mga nangangailangan ng tulong. Pero kahit pa ganun, hindi ko siya hinayaang mag-isa sa laban niyang ito. Lagi akong nasa tabi niya, handang humawak ng sumpak kung kinakailangan, handang maging proteksyon niya sa kahit anong panganib. Lumipas ang ilang taon at nagpatuloy ang ganong buhay namin. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng aming tahanan sa baryo, biglang nagsalita sa akin si Gracia. Sinabi niyang pagod na siya. Hindi dahil nagsawa siya sa ginagawa niya, kundi dahil gusto na niyang mamuhay ng normal. Gusto na niyang maranasan ang tahimik na buhay, ang buhay na hindi ginugulo ng mga halimaw at nilalang sa dilim. Nang marinig ko yun, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Alam kong dumating na ang tamang panahon para ibigay sa kanya ang buhay na matagal na niyang karapat-dapat makuha. Kaya't nagdesisyon ako. Iniwan namin ang baryo at dinala ko siya sa Maynila. Doon kung saan hindi na niya kailangang maging isang albularya, kung saan maaari siyang mamuhay ng payapa. Nagpaalam kami sa baryo, sa mga taong ilang taon naming pinotektahan. Agad naman nilang tinanggap ang desisyon namin ng bukal sa kanilang loob. Sa Maynila na kami nanirahan at doon sinimulan ang panibagong yugto ng aming buhay. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon kami ng 3 anak. Lahat sila'y lumaki ng walang kamalay-malay sa madilim na nakaraan naming 2. Naging maayos ang buhay namin. Malayo sa takot at panganib. Itinayo ko ang sarili kong negosyo. Isang maliit na car wash na kalaunan ay lumago. Yun ang bumuhay sa aming pamilya. Habang si Gracia hindi na siya bumalik sa pagiging albularya. Ngayon, pareho na kaming senior citizen. Narito na lang kami sa bahay. Nagpapahinga, nagpapalipas ng oras kasama ang aming mga anak at apo. Naging libangan na namin ang pakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel. Kaya naman isang beses naisip ko bakit hindi ko rin ibahagi ang kwento namin. Sa ngayon, dito ko na po tatapusin ang kwentong ito ng aming nakaraan at gusto kong pasalamatan kayo sa pakikinig at sa pagbibigay ng oras para dito. Nawa ay nagustuhan nyo ito. Muli ako nga pala si Enrico at maraming salamat po sa inyong lahat.